I-check ang inyong mga pitak at bulsa at titigang maigi ang inyong pera. Kilala nyo ba kung sinong pangulo ang nakaimprenta sa ating 50 pesos? Hindi rin. Wala na ako na isipin sa pera ba? Seryoso niya. Siya ang ika-4 na pangulo ng ating republika, si Sergio Osmeña Sr. Serious niya. Mahigit 6 na dekada matapos siyang namatay, may malaking impormasyon tungkol sa pagkatao ng dating Pangulo ng Pilipinas na sa linggong ito mabubunyag. Dito, sa Queen City of the South, sa Cebu City, nagmula ang angkan ni Osmeña, ang pinakaunang Pangulo ng Republika na nagmula sa Kabisayaan. Sergio Osmeña, as President of the Philippine Commonwealth. Marami ritong kalsada, establishmento, kahit pa mga park, ipinangalan sa kanya. Sergio Osmeña ay kinikilalang Grand Old Man ng Cebu. Bukod sa pagiging Speaker of the House, siya ay nagtatag ng pinakaunang political party sa Pilipinas. Yun yung Nationalista Party. Tinatawag din siyang oldest existing political party kasi yung nauna pa ay pro-Americans. Noong matapos ang panahon ng World War II, nirestore niya ang Commonwealth, kahalili ng nooy Pangulong Quezon. Pero kahit pa nakasulat na ang kanyang pangalan sa mga pampublikong lugar, pera at pahina ng kasaysayan, isang bukas na libro raw dito sa kanilang probinsya ang kwento tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Bagamat ang nakasulat sa ilang mga libro na ama ni Sergio Osmeña Sr. ay si Don Pedro Lee Gotiauco, noon pa man daw maugong na ang mga balita ng mga sinaunang marites na hindi talaga si Don Pedro ang tunay na ama ni Sergio Osmeña Sr. Nabatian ako, mora na yang sulti nga. Kanang murag binuhi ra siya ba? Sagup siya ba? Dungog ko anong istorya. Dili anak na siya tinuod sa iyang amahan. Pati ang pamilya Osmeña, matagal na naging tikom ang bibig sa isyong ito. Hanggang kamakailan lang, inanunsyo nila na handa na silang isiwalat ang katotohanan dahil ang tunay na ama raw ni Sergio Osmeña Sr. inalam nila sa pamamagitan ng DNA test. I would like to express my appreciation. At ang resulta, isisiwalat din sa linggong ito, sakto sa ika-145th birthday ng dating Pangulo na gugunitain sa taong ito. Pero teka, paano nila isinagawa ang DNA test gayong matagal nang patay ang former president? We have to test 3 lalaki from the 3 families sa Sanson, sa Gotiauco at saka sa Osmeña family. Kung tingnan natin kung sino sa kanila ang magmamatch, ang proseso ng pagkuha ng DNA sample is through buccal swabbing sa loob ng cheek natin. Nito lang Biyernes, inilabas na sa publiko ang resulta. 99.982%, almost 100%. Kanino nag-match ang DNA ng dating Pangulo? Sino ang tunay niyang ama? At ano ang magiging epekto o implikasyon nito sa ating kasaysayan?